pagkakita ko dun sa Mio Gravis na dun, parang hindi ko siya nagustuhan kasi medyo maliit yung kanyang mga tire, ganun. Pero nung nilapitan ko siya mga ka-blow bagets, maganda rin pala siya, na forma, at the same time malalapad yung kanyang mga gulong. So, titignan natin yung pinakabagong update ng Yamaha dito sa kanilang Gravis 125. Ano nga ba yung mga naidagdag dito? Kung titignan natin itong motor na to, parang combination siya ng Aerox at NMAX sa mas pinaliit na version. So titignan na natin yung closer look ng upgraded na Gravis mga sir. Dito sa may front profile, makikita natin parang siyang may letter V dyan. Ang color nito is matte dark green. Dito may mga texture siya dyan. So combination siya ng black at saka yung matte dark green. Dito sa baba meron siyang buds dito na Yamaha logo at saka yung Gravis. Ito yung pinaka major upgrade ng Gravis, yung kanyang headlight at saka meron siyang accent dito na color blue. So bali ito yung pinaka DRL niya. Kung i-open natin yung motor, makikita natin to, mas astig yung light niya dito. Naka full LED ang kanyang headlights. So wala na tayong makikita ng mga bulb dyan. Pero dito sa kanyang signal, naka-halogen pa rin yung kanyang gamit. Meron siyang medyo malaking front fender. So bali ang pinaka-design ng kanyang front fender, naka-attach siya dito sa may upper portion ng kanyang suspension. Suspension, syempre naka-telescopic fork. At ang kanyang front brake, naka-disc brake. So makikita natin meron siyang ganyan, no? ABS ba to? Actually hindi po siya ABS. Yung kanyang size ng tire is 100 by 90 by 12. Black po yung color ng kanyang mags. So pagdating dito sa kanyang likod, ang size ng kanyang tire is 110 by 90 by 12. So naka drum brake pa rin yung brake niya dito sa kanyang likod. IRC yung brand ng kanyang gulong. Dito sa kanyang side naman, makikita natin meron siyang design dyan, pa-curves. Napakasimple lang, meron lang siya ditong decals ng Yamaha at saka may konting accent ng gold. So dito naman sa kanyang seat frame, meron siyang emblem dito na Mio at saka Gravis. Naka-M boost po yan. Ayan. And then nandito pa rin yung accent niya na gold and black. So yan lang, napakasimple lang yung kanyang design. Another thing na na-upgrade sa kanya is yung kanyang instrument. So medyo pahaba na yung design. Naka full LCD pa rin. Tapos meron lang siyang isang buttons dito. Meron na rin tong Yamaha Y Connect. Kung saan pag nakakonect yung ating cellphone, makikita natin yung mga information katulad ng messages, calling. Maliban doon yung kanyang mga basic PMS. So dito sa kanyang right portion, makikita natin yung kanyang 12 volt socket. So kailangan pa rin natin bumili ng socket para mag-charge tayo ng ating mga cellphone. Hindi pa rin siya nakakilis. Meron siyang buttons dito, yung para sa fuel and para sa kanyang seat. Ayun, so dito naman sa kabila, yung kanyang 4.2 liters na tangke. So nilagay na talaga dyan para mas maluwag yung kanyang seat storage ng 25 liters. So kayang-kaya pong pumasok ng full face helmet dyan. Another thing pala, meron din siyang hook dito. Kasi nga 'di ba, meron siyang gulay board. Napaka-useful ng hook na to para sa ating mga pinamalengke. Alright? So yung motor na to pala, nire-remind ako ng para siyang Jet 14 Evo ng SYM. Kung gusto niyo makita yung video ko dun sa Jet 14 Evo, meron po akong ilalagay na link dyan. Marami rin naghihintay dun sa motor na yon. So kung hindi niyo na mahintay yung Jet 14 Evo, ano pang hinihintay nyo? Di mag-switch na kayo dito sa Mio Gravis na napakaganda, version 3. So pagdating naman dito sa kanyang tail light, mas sporty na yung kanyang design. So mas patusok na siya para dun sa unang version na medyo round yung team ng mas naunang Gravis. Ito medyo mas sharp na. Meron itong 125cc, single cylinder, 4-stroke, 2 valves. At meron siyang maximum power ng 9.3 horsepower at 8,500 RPM. Additional pala, air cooled. Kasi may mga naririnig tayo. But mag-Gravis kung pwede naman mag Honda Click 125 kasi yun nga naka-liquid cool. Ito naman is siyempre iba-iba tayo ng preference. Ang advantage naman ito, less yung kanyang maintenance kasi nga wala siyang liquid cooled. Yung mga naunang motor, kayang-kaya naman mag long ride kahit naka-air cooled lang. So ganun din to. Wala namang problema na ilo-long ride natin tong motor na to kasi nga para sa akin hindi big deal kung naka-liquid cooled or naka-air cooled. Wala na siyang kickstarter. Mas maganda sana kung nandyan pa rin siya.
In case kasi na malobat yung ating battery, meron tayong pang backup. But naka Yamaha Y-Connect naman ito, ma-monitor natin yung kanyang battery. Ayan. So, pagdating sa kanyang fuel tank capacity, meron siyang fuel tank capacity na 4.2 liters. At based dun sa mga naunang Gravies, at dahil wala rin naman silang gaano pinagkaiba dun sa makina, ang konsumo nito is 45 km per liter. So, pagdating sa kanyang ground clearance, meron siyang 135mm ground clearance. So, kayang-kaya na rin yung mga uneven roads dito sa Pilipinas. Ang motor na ito mga ka-Blowbuckets, meron siyang seat height na 780mm. So, mas mataas siya ng 40mm kumpara sa NMAX. Kung kayo po may height na 5'2" or something na gano'n, kayang-kaya nyo po itong motor kasi parang maliit lang siya. Naka-upright riding position ako dito, tapos maluwang yung kanyang legroom. Mataas din yung kanyang handlebar, kaya hindi tumatama dito. So, pagdating sa price, no, available pala itong Mio Gravies version 3 dito sa may Yamaha Apari Premium Bikes. So, pagdating sa kanyang price, meron siyang cash price na 93,900. Pag gusto nyo naman po ng installment, pwede po kayo mag-down ng 10% na 9,300, 4,809 sa 36 months, at may rebate po yan na 300 pesos pag siyempre kayo updated sa inyong pagbabayad. So, last thing pala mga ka-Blowbuckets, nandito na rin tayo sa loob. Titignan natin kung ano yung mga available na Yamaha units at saka color dito sa kanilang physical store. So, ito meron tayo ngayon dito Mio Gear. Yan, matte gray yan. 79,400. Katabi nito, Mio 125i, 77,900. Yan. Ito mas ibang kulay, Mio 125i, matte black, 80,400. Sa mga naghahanap naman ng Yamaha Fashion, meron silang 3 units available dito. Yan, kulay red. Pero wala po siyang, sad to say, wala po siyang cash price. Yan. So, installment muna, down payment 9,290. Red color, at saka yung Cyan, may Cyan na available. Yan po yung mga price nila. Sa likod naman, meron silang Cyan na Mio Sporty, matte blue na Mio Sporty, at saka yung mga Mio Gear. XSR 155, ito po yung price niyan, 176,600. WR 155 ready for trail, 181,600. At yung Sniper 155 na blue, so, ayan, 125,000 pesos. So, dito naman sa kanilang automatic CVT section, marami silang available dito na NMAX. Yan, yung mga sword gray, merong matte black. So, ang price nila is 151,900 NMAX ABS. Aerox, syempre, meron din silang Aerox dito. Available, color blue at saka color black. Cash price, 124,000 pesos. At syempre, meron din sila dito ngayong X-Max na ang color nito is glossy gray. Yan. Ang cash price is 277,500. So, ayan muna mga ka-Blowbuckets ang ating update dito sa pinakabagong motor ng Yamaha, yung Gravies 125 version 3. Kung nagustuhan mo ang video katulad nito, pakiclick naman sana yung subscribe button.